maulang panahon sa ilang bahagi ng Luzon ngayong araw. Sa Rizal, kailan silang face-to-face classes sa ilang bayan dahil sa masamang panahon. Nagsimulika ng mga estudyante at nag-shift na sa modular distance learning para sa afternoon classes. Ayon sa pagkasa, hindi magpatuloy ang pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Ito kasing mga nararanasan po natin ng mga low pressure areas, normal naman tuwing panahon ng tag-ulan actually dahil nasa early bare months pa tayo sa September, panahon pa rin po yun ng tag-ulan or ng habagat season. May chance rin daw na may iba pang bagong LPA na mga buo sa mga susunod na araw. Simula po Friday hanggang early next week, ito po ay tatawid ng Philippine Sea and possible na magkaroon ng approach po sa may legal region ng Eastern Visayas. Kaya pala galing. Puso, may mga patulang pa rin sa ilang bahagi ng bansa dahil sa bagong low pressure area at sa vicinity ng Polillo Island sa Quezon. Muling nabataan ng LPA. Mahat sa pag-asa, dahil sa interaction ito sa lupa ay posibleng malusaw rin ito sa loob ng susunod na 24 oras. Pero patuloy ito mapapaulan ngayong gabi o madaling araw sa ilang bahagi ng bansa. Bukod sa LPA, patuloy rin ang pag-ilan ng easterly sun na nananatili rin ang tsansa ng localized thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa umaga sa ilang bahagi ng Bicol Region, Mindanao at Camarasuan. Para sa ating nakapon, mas malaking bahagi ng Luzon ang ulanin. May malalakas na ulan at posibleng magdulot ng bahang landslide. Halos buong Visayas at Mindanao rin ang makararanas ng maulang panahon sa hapon. Heavy intense rain sa ilang lugar, kaya mag-alerto. May tsansa pa rin mga kalat-kalat na ulan sa ilang Luzon bukas. Samantala, sa outlook ng pag-asa, dalawang bagong sama ng panahon ang posibleng mabuo sa silangan ng bansa. Ang isa, mababa ang tsansa ng Pilipinas habang posible namang pumasok sa Biyernes. Ang isa pa, hindi inaalis sa pag-asa ang posibilidad nitong maging bagyo habang lumalapit sa lupa. Ito magbago forecast kaya, tutok lamang sa face. Pagpapaliwanagin ng Provincial Election si Senador Chis Escudero at ang may-ari ng kumpanyang nandunay ng 30 milyong piso sa kanyang kandidatura noong 2022. Nakatulong si Ian Go. Ito lang ano, tingnan mo. Hanapin mo yung ano. Nakabana ayon sa COMELEC ang paghahay ng show cause order kay Senador Chis Escudero. Ito'y para pagpaliwanagin siya kaugnay sa campaign contribution sa kanya ng may-ari ng Center Waste Construction and Development Incorporated na si Lores Lupiano noong election 2022. Nauna nang sinabi ni Escudero na nag-donate ng 30 million pesos si Lupiano sa kanyang kampanya noon. Kinumpirma na rin ito ni Lupiano. Anti-COMELEC Chairman George Erwin Garcia, una muna nilang sisilbihan ng show cause order si Lupiano at pagkatapos ito, si Escudero na kasunod. Kasi nakanggap namin yung service regardless kung ano yung explanation. We will later on issue the show cause order. Call? For the Senate. Nag-call pa na eh. Depende Sabi yung tissue. Depende kung ano masasabi ko yung bibiyari. Anti-COMELEC Chairman George Erwin Garcia, una nilang sinulatan ng DPWH para alamin kung kontraktor nga ba ang kumpanya ni Lupiano. Release by police. Tinawag na siya kasi naman meron naman kami. Para naman mas since continues to the contribution ko sa Yung Ace. Ano ba sa dito, Ace? Senador Sir, kailan bigyan namin siya ng 5 days. Kalinis, Ace eh. sinisika pa namin makuha ang panig ni Lupiano sa isang pahayag sa Pagmani Escudero. Tatalima siya sa anumang maging utos ng COMELEC para mapatunayang hindi siya lumabas sa batas. Pinasasalamatan din niya COMELEC Chairman sa pagbibigay sa kanya ng pagkakataon na mapatunayan ito. Sa ilalim ng Omnibus Election Code, hindi pwedeng magbigay ng campaign contributions ang sino mang may kontrata sa gobyerno. Sa part ng COMELEC, we will file criminal cases as to whether patatanggal or what. Yung meron na bisa na lat yan. Gusto ka yan? Sa Senate at sa House, paraan to remove a member of the
Kasi may mga nasa kamalawin mo, kanina po sila na ano. Sabi Nasa ano ko nga? may 52 contractors na nag-donate sa mga kandidato. Ang Nasa imbestigahan busy ng confusion. case! Pero kasi mga contractors ang nagbito ng... Di ba nasa bag ko? Contractors nagbigay sa isang kandidato ng halimbawa. So, 7 Ito national yung ano mo. candidates, Hindi ito naman ang kalagayan mo. yung senators and Yung Marvin. DC congressmen. Kuya Marvin! Tapos 15 political parties and parties. Tapos meron 2 vice governors at 2 Naniniwala naman si Senate President Tito Soto na mahalagang magpaliwanag ang mga kandidato sa COMELEC. Kasi nga may mga kapawalan. Kuya Marvin! Ito ang